Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Pagkatapos ng digmaan sa Magnolia ay magkakaroon na naman ng Grand Magic Games sa Crocus. Dito na rin sa Crocus lumipat si Lucy ng bagong apartment dahil nawasak ang Magnolia sa digmaan. Agad na nagsimula si Lucy sa kanyang morning routine sa bago niyang tirahan. Samantala magsisimula na ang Grand Magic Games para sa taon na ito kaya nagmamadali ang dalaga at muntik na siyang hindi pinapasok dahil hindi niya mahanap ang gate pass. Nang magsimula ang palaro ay mga bagong mga guild lang ang kasali. At dito ay nagtatrabaho pala si Lucy na isang reporter upang kumita ng salapi dahil mag-isa na lang siyang namumuhay ngayon dahil na-disband na ang kanilang guild na Fairy Tail kaya sinagad niya na ang career sa pagiging model. Pero mas nais daw niyang maging isang writer kaya si Jason na daw ang bahala na makiusap sa kanilang kumpanya. Kaya nagsikap si Lucy na maging isang magaling na writer na kanyang dream job. Isang araw ay inakala niyang si Natsu ang nakasalubong. At maging si Jason ay hindi rin nasisiyahan sa mga kalahok ngayong taon dahil wala ang Fairy Tail. Pag-uwi naman ni Lucy ay nangangalap pa rin siya ng impormasyon upang mahanap ang kanyang mga guildmates. Kinabukasan ay same routine na naman ang ginawa ng dalaga, at pagtungo sa Coliseum ay hindi niya maramdaman ang excitement kahit nasa final round na ng laro. Dahil simula pa lang ay alam niya na daw na ang Skarmion Guild ang mananalo dahil nagpipigil lang daw ng lakas ang mga ito. Kalaunan ay dumating ang isang intruder na naramdaman ni Lucy na may malakas na kapangyarihan kaya sinabi sa kasama na magsagawa ng evacuation. Tinanong nito kung sila ba ang pinakamalakas na guild sa Fury saka gumamit ito ng apoy dahil isa daw siyang challenger. At sa muling pag-atake ay sobrang init na ng Coliseum kaya natutunaw na rin ang kanilang mga damit dahil ito pala ay si Natsu. Dumating si Happy at sinabing nais daw nitong kalabanin ng mananalo sa tournament kaya pinagtulungan siya ng buong guild pero walang kwenta ang mga ito para sa ating bida. Samantala labis na tuwa ang naramdaman ni Lucy nang makita ang kasamahan. Matapos ang panggugulo ni Natsu ay pinalaya lang siya ng hari na hindi maintindihan ng Royal Guard. Nais ni Dalton na parusahan nila ito ngunit giit ng prinsesa na malaki ang utang na loob nila dahil ang Fairy Tail ang nagligtas sa Fury mula sa pagkawasak. Kalaunan ay nagmakaawa ang tinalo niyang guild na maging kasapi siya pero tinakot lang sila ng bida. Ngunit gutom na pala sila Natsu kaya ililibre daw sila ni Lucy. Kaya tuwang-tuwa ang dalawa dahil ngayon lang sila ulit nakakain ng masarap. Isinumbong ni Happy ang mga pinaggagawa ni Natsu dahil nung wala na silang makain ay kinalaban nito ang ibang mga wizard na napagbintangan nilang nanguha ng isda ni Happy kung saan mabilis niya lang na tinalo ang bawat isa sa mga ito. Ngunit ayaw magpaawat ng bida kaya sa kanyang pagsuntok ng malakas ay naging abo din ang kanilang isda. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi na ni Lucy na na-disband ang kanilang guild pagkaalis nila kaya labis na nanlumo ang dalawa. Nawala din daw si Makarov at ang mga kasamahan sa guild ay nagkanya-kanya na ng landas. Kaya pansamantala munang nanirahan ng dalawa sa apartment ni Lucy sa Crocus upang malinisan ang mga katawan. Giit ni Natsu na nakita rin daw nila si Gildart sa kanilang paglalakbay na kinalaban niya pero pinatalsik na naman siya nito. Kaya muli silang naglaban at napaatras na ito ng bida kaso kinain siya ng halimaw at pareho silang pinatalsik at nawasak ni Gildarts ang buong bundok. At nang magpaalam na sila ay nagkapalit pa sila ng bag ni Gildarts kaya napaiyak na lang ang matanda dahil wala ang mga magazine niya na nakita ni Natsu sa kanyang bag. Dahil dito ay hinanap sila ni Gildarts at binugbog si Natsu. Pagsapit ng gabi ay naboring ang dalawa kaya balak mag-drawing sa mukha ni Lucy. Saka nakita nila ang research board ng dalaga dahil hinahanap din ito ang mga kaibigan. Kinabukasan ay merong army sa harap ng apartment dahil kila Natsu. Kaya napilitan silang tumakas sa mga ito at ang itanong ni Lucy ay gumawa pala si Natsu ng Fairy Tail signal sa palasyo ng hari kaya ipinahanap nila ang salamander. Nagtago sila sa bundok nang may dumating na malaking baboy ramon na nais silang kainin pero walang pake si Natsu ngunit nang sinabi ni Happy na masarap ito ay sinuntok ito ng ating bida. At hindi nga sila nagsisi dahil napakasarap ng karne pero the best pa rin ang isda para kay Happy. Hindi makapaniwala si Lucy sa kanilang mga pinagdaanang labanan. At tingin ni Happy na malupit ang master sa pagdisband ng kanilang guild ngunit tingin nila Natsu at Lucy ay may magandang dahilan ang master. Kinabukasan ay nagtungo sila sa Tuli Village. Nang maalala ni Natsu ang clock tower na winasak niya dahil naayos na ito ngayon. Ngunit nais niya ito muling wasakin para masubukan ng kanyang training kaya pinigilan ng dalaga. Kaya si Lucy na lang ang niyaya niya ng duelo at sinabi naman ng dalaga na nagsasagawa din siya ng secret training nang biglang magbuga ng apoy ang bida hanggang sa tamaan nito ang mga magnanakaw na bandido. Giit ni Lucy na hindi niya rin alam kung nasaan ang mga kaibigan pero alam niya kung nasaan ang Lamia Scale. Samantala nagsasagawa ng mga performance ang Lamia Scale para kumita ng salapi. Ngunit paglabas ni Toby ay napakapangit ng performance nito kaya pinalabas ni Leon. Ang master nila ay sinubukan ding sumayaw at mangakit pero nandiri ang mga tao. Kalaunan
Kalaunan ay nakita nila Natsu na kasapi na rin ng Lamia Scale si Wendy kung saan naging mga singing idol sila ni Sheria. Saka lumapit ang isang babaeng pusa na hindi nila kilala. Samantala nagmamasid lang ang mga masasamang loob na kalaban ng Lamia Scale. Ngunit pagkatapos ng performance ay hiyang-hiya si Wendy sa kanyang ginawa. Nang dumating ang tatlo ay tuwang-tuwa si Wendy sa kinuha siya ni Natsu para bumalik sa fairy tale. Nalaman nilang nagkaroon pala ng bagong council at umalis din si Jura sa kanila para sumali dito. Niyaya ni Natsu si Wendy na hanapin ang master nila ngunit giit ni Wendy na kasapi na siya ng Lamia. Sinabi naman ni Leon na alam nilang darating ang pagkakataon na ito at nalaman nilang si Charles pala ang taong pusa na nakita nila kanina na nagbalik na rin sa normal na anyo nito. Kaya pag-uwi ay hindi makapaniwala sila Natsu kaya kiniliti na lang niya ang paa ni Lucy at nasapok nito. Saka nagpa siya ang bida na kidnapin na lang si Wendy. Kalaunan ay nagkaroon ng mga pagsabog sa buong syudad at nag-alala si Lucy kay Leon ngunit ginawa niya lang yelo ang halimaw saka nalaman nilang ginagamit ng rival nilang guild ang mga halimaw upang manggulo sa bayan dahil sinasamantala din ng mga ito na wala doon si Jura. Nais din lumaban ni Natsu subalit pinigilan siya ni Sheria dahil nais daw nilang iligtas ang sariling guild. Kaya umuusok pa ang mukha ng bida habang napakaraming halimaw ang dumating ngunit walang takot na sumugod si Natsu kaya tumalsik ang mga ito. At mabilis niya lang din na natalo ang isang giant ogre at tumakbo patungo kay Happy. Sa itaas ay nakita nila Sheria ang napakaraming halimaw. At nang makita ang rival nilang guild ay mabilis silang nagpahulog at binanata ng mga pangit. Saka sabay silang gumamit ng Sky Roar spell sa mga ito. Tapos si Carla ay sinipa ang isa pang pangit na nagpamangha kay Happy. Nagtulungan sila Sheria at Wendy na kalabanin ng mga ito. Samantala hindi mapigilan si Natsu ng mga halimaw. Tinawag ni Lucy si Loki, saka nag-transform ng Leo form dahil may kakayahan na siyang gamitin ang magic ng mga celestial spirit. Sumugod ang tatlong halimaw kay Leon na ginawa nitong mga yelo. Saka pinagtulungan nila Toby at Yuka, pati na ng Master ang mga ito. Pati sila Loki at Lucy ay nakipaglaban sa mga halimaw habang sila Wendy at Sheria naman ang tumatalo sa Orochifen Guild na may kagagawa nito ng muntik na silang tamaan ng atake. Napansin ni Blue Note na parang nakita niya na dati si Wendy saka nito ginamit ang napakalakas na kapangyarihan sa buong paligid. Nakilala din siya nila Wendy saka gumamit ito ng gravity para hindi sila makatakas. Una nitong kinuha si Sheria ngunit kinuha din ito ni Natsu na sa kabila ng gravity ay nagagawang tumayo ng normal. Ngunit hindi naaalala ni Natsu si Blue Note. Naikinagalit nito kaya gumamit ng mas matinding gravity sa paligid saka sumugod ngunit balewala kay Natsu na pinaakyat pa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang apoy. Dahil dito ay gumawa na ng black hole si Blue Note subalit binugahan siya ni Natsu ng napakatinding fire breath nito na ikinatakot nila Orochi dahil pinabagsak lang ang pinakamalakas nila kaya sumuko na lang ang mga ito. Magkasama ang dalawa kung saan sinabi ni Sheria na kailangan ng bumalik ni Wendy sa totoo niyang guild na Fairy Tail pero nangako na kahit magkaiba sila ng guild ay magiging magkaibigan pa rin sila. Kaya kinabukasan ay nagpaalam na sa Lamia Scale sila Wendy at Carla upang samahan sila Natsu na hanapin ang mga guildmates. Sunod nilang destination ay sa bayan ng Rainbringer upang hanapin naman si Juvia. Nang makarating sa bungad ng village ay hindi nga tumitigil ang pag-ulan sa bahagi nito. Pagpasok nila sa lugar ay naamoy kaagad ni Natsu si Juvia. Agad na lumapit ang dalaga dahil akala niya ay si Gray ang dumating. At nang makita sila nito ay nawalan siya ng malay. Kaya ipinasok nila ito sa pinakamalapit na bahay upang alagaan. At sinabing silang dalawa lang daw ni Gray ang nakatira doon. Ngunit isang araw ay palagi na daw siyang iniiwan mag-isa ni Gray hanggang sa hindi na ito bumalik pero pinili pa rin daw niyang maghintay ng mag-isa. Dahil naawa si Natsu ay siguradong hahanapin niya daw si Gray pati na ang mga kasamahan upang mabuo muli ang guild. Kalaunan ay naamoy din ng bida na malapit sila sa Sabertooth. Samantala nagpupulong ang bagong Dark Guild na Avatar Black Magic Cult na sinasamba si Ziref at isa sa miyembro nito ay si Gray. Dahil ayaw gumaling ng lagnat ni Juvia ay nagmadali sila Natsu na hanapin si Gray. Nakarating sila sa Sabertooth at binati sila ng mga miyembro nito nang makita nilang tumaba na si Sting. Nang malaman ni Natsu na umalis sila Frosh at Rogue ay nagmadali ito upang hanapin sila. Nang makita ni Natsu si Rogue ay kinuha niya ito upang kausapin. Nalaman ni Lucy kay Minerva na nagkaroon pala sila ng eating contest kaya tumaba ng sobra si Sting. At hindi rin sila sumali sa Grand Magic Games dahil boring daw kapag wala ang fairy tale. Saka humingi rin ng tawad si Minerva sa ginawa niya noon kay Lucy. Nais ni Natsu na siya na ang gumawa ng misyon na gagawin sana nila Rogue pero ibibigay pa rin sa kanila ang reward money basta wag lang daw silang aalis ng bayan. Saka kinuha nito sila Happy at Lucy upang gawin ang misyon. Dahil pinoprotektahan pala sila ni Natsu upang hindi maging masama si Rogue sa future at hindi na maulit ang pagdating ng mga dragon. Kalaunan sa gubat ay naisip ni Lucy kung kasapi na ba si Gray sa bagong Dark Guild. Giit ni Natsu na nalaman niya kasi sa future Rogue na magiging kalaban nila si Gray at ito ang magiging dahilan ng pagiging masama ng present Rogue kaya niya kinuha ang misyon upang mapigilan ito. Samantala ang Avatar Guild ay nag-iisip kung paano nalaman ng Council ang tungkol sa kanilang planong purification kaya naisip nilang may spy at napagbintangan pa si Gray dahil dati siyang miyembro ng Fairy Tail. Depensa ni Gray na ang tanging
pakay niya lang ay ang END book dahil nais niyang matalo ang demon na nilalaman nito. Kalaunan ay nahanap na rin nila Natsu ang base ng Avatar. Samantala pinangungunahan nila Gajil at Lily ang militar dahil naging mga council officer pala sila. Naisip ni Lucy na tawagin si Virgo upang makadaan sila sa ilalim ng lupa ngunit pagdating ay nakatali ito. Dahil marami daw siyang free time ay pinahirapan niya daw ang sarili. Nag-transform si Lucy ng Virgo form kaya naalala nila Natsu si Erza. Saka nagmadali na silang magtungo sa loob ng base ng kalaban ngunit naiinis na si Natsu dahil kanina pa daw nakaharang ang puwet ni Lucy. Subalit balewala din dahil sumigaw ng malakas si Natsu na agad na narinig ng mga kalaban at siyang ikinatakot ng mga kasama. Kalaunan ay naamoy ng bida na paparating si Gray. Subalit naunang dumating si Abel na may hawak kay Mr. Kersey na gamit noon ni Hikaru kaya natakot si Lucy at si Virgo ay nabahala sa lakas ng bata pero inumbag lang ito ng ating bida. Dumating si Goma na nagalit nang makita ang ginawa kay Abel kaya ginamit nito ang mga torture device pero walang tumama kay Natsu ngunit natuluan ng wax ang puwet ni Happy. At sa kasamaang palad ay nahuli ni Goma ng Iron Maiden si Natsu. Subalit natunaw lang ito sa init na tinataglay ng salamander saka sinapok ang mukha nito. Dumating din si D6 pero bagsak kagad siya sa ating bida. Nang dumating na rin si Gray sa wakas na siyang pakay nila. Samantala inaalagaan nila Wendy at Carla si Juvia habang hindi pa nakakabalik sila Natsu. Kasalukuyan namang nagbubugbugan ng dalawa hanggang sa gumamit na sila ng mga kapangyarihan dahil pinipilit ni Natsu si Gray na bumalik sa fairy tale kahit ayaw na nito. Giit ni Gray na hindi na siya ang dati nilang kaibigan kaya lumapit si Lucy at sinampal niya ito. Nang biglang hindi makahinga dahil sa kagagawa ni Mary. Sila Natsu at Virgo naman ay nahuli na rin ni Goma ng Sealstone at si Happy ay kinontrol ni Abel gamit si Mr. Kersey. Sa kabila nito ay napakalakas pa rin ni Natsu ngunit pinagbantaan ni Jerome ang buhay ni Lucy. Pinakita din ni Gray na tinanggal niya ang tatak ng fairy tale na labis na ikinagalit ni Natsu. Nakabalik na si Levi mula sa pagpapanggap na miyembro ng Avatar Black Magic Cult. Nag-iisip pa rin sila kung naging masama na ba talaga si Gray dahil makakalaban nila ito para pigilan ang planong purification ng Avatar dahil maraming tao ang mamamatay kung matutuloy ito. Habang nakakulong ay naniniwala sila Lucy na may nagkokontrol lang kay Gray. Nang tignan sila ni Goma ay hinanap ni Natsu si Gray, giit nitong umalis na daw ito upang simulan ng purification. Kinontrol nito ang torture device ng 3 bihag saka pumasok upang magsimula sa kanyang hobby na mang-torture ng dalaga. Giit ni Goma na lalagyan daw niya ng asin ang paa ni Lucy at papadilaan sa kambing nang walang tigil kaya itinali niya ang dalaga at unti-unting lumapit ang kambing. Pero nagbago ang isip ng matanda kaya pinabukangkang ang dalaga at hahatiin niya na lang daw si Lucy sa gitna ngunit nagyelo ito bigla dahil kay Gray at pinakawalan din ng mga kaibigan. Saka tumawag ito sa device at nawala ang kanyang marka. At sa kabila ng linya ay narinig ni Natsu si Erza dahil isang undercover pala si Gray. Habang nakasakay sila sa mga hayop ay pinaliwanag ni Erza na nakiusap si Jelal na imbestigahan nila ang koneksyon ng Avatar kay Zeref. At dahil nais din makuha ni Gray ang END book upang tuluyan itong wasakin ay pumayag siyang maging undercover. Hindi rin daw nila ito sinabi kay Juvia para sa kaligtasan nito. Ngunit ngayon ay nagbago na ang sitwasyon dahil balak daw patayin ng Avatar cult ang buong bayan upang masummon si Zeref. Hindi rin magiging madaling tapusin ng mga miyembro dahil isa daw itong malaking organisasyon. Subalit dahil magkakasama na sila ay magiging mas madali sa kanilang pigilan ito. Nagtataka na ang mga kasama kung nasaan sila Goman at Gray. Giit ni Briar na hindi na mahalaga ang mga ito dahil madami na silang mga tauhan na nandoon para tulungan silang isagawa ang purification. Habang wala pa ring muwang ang mga tao sa nalalapit na kamatayan. At sa pamumuno ni Alok ay nagsimulang sumugod ang mga bata nila subalit nag-aabang na ang tatlo sa gate ng bayan. Sinugod sila ng mga ito kaya pinasabog sila ni Natsu at nagtalsikan sa ere. Tinawag ni Lucy si Taurus at nag-transform din siya sa Taurus mode. Nalaman na rin ng Avatar Guild na traidor si Gray at napag-alamang may umaatake na rin sa likod nila na walang iba kundi si Erza. Saka inihanda ng mga wizard ang mga mahika at walang awa nilang inatake ang lahat ng napakaraming mga kalaban na nasa harapan at maging si Lucy ay nagkaroon na ng pambihirang lakas dahil sa Taurus mode pero iniligtas pa rin siya ni Gray, saka gumawa ng mataas na yelo at umakyat ang salamander upang makabuelo gamit ang napakalakas niyang apoy, tapos binugahan niya rin ang mga ito. Dahil dito ay lalaban na rin sila Briar at Mary. Patuloy si Erza kaya inatake ng mga mahika pero tumalon ito at nag-transform ng Ataraxia armor. At ginamit ang mga espada nito upang talunin ang napakarami niyang mga kalaban saka bumalik ang mga espada sa kanyang likod. Sumugod si Jerome na nagawang mawasak ang isang espada at sa pag-atake ni Erza ay nawasak pa ang marami sa mga ito kaya isa na lang ang natira kay Titania. Subalit nasaktan si Jerome dahil nahiwa na pala siya nang hindi nito nalalaman. Sumugod naman si Briar at hindi nito tinigilan si Gray ng malalakas nitong spell. Patuloy pa rin sa pagwawala si Taurus subalit bigla daw sumakit ang tiyan nito pati na rin si Lucy. Dahil ang kapangyarihan pala ni Mary ay black magic virus upang manghina sila at hindi makalaban. Nilalabanan nito ni Lucy kaya nagbabala si Mary na pwede niya ring lagyan ng virus ang utak
nito. Biglang nawala ang virus nila sa katawan dahil dumating pala si Wendy na nilagyan sila ng immunity. Kaya sa isang suntok ni Lucy ay labis na nasaktan at nawala ng malay si Mary. Patuloy ang pag-ilag ni Gray kay Briar at nang siya ang umatake ay naging dalawa ito dahil sa split image magic. Saka naging apat pa ito na may iba't ibang personality kaya na in love daw kay Gray ang isa. Pero dahil nandoon si Juvia ay agad nitong tinapos ang isang kalaban. At ginawang yelo ni Gray ang tatlo pang natira sa kaniyakap na siya ni Juvia. Pagkatapos ay nagtandem na ulit sila. Ngunit papasugod na ang mga kalaban kaya nag-Dragon Force mode si Wendy at pinalipad ang mga ito. Si Carla ay ipinakita rin ang kanyang galing. Saka nagpatuloy sila sa pagpuksa sa napakaraming puwersa ng Avatar kaya kinakabahan na ang iba pa. Hanggang sa magkaroon ng pagsabog sa kanilang harapan dahil nakalapit na sa kanila si Natsu. Pero inaasahan na daw ito ni Alok kaya meron daw silang plano. Nagcast ng mapaminsalang mahika si Alok ngunit ang mga ito ay dinideflect lang ng bida kaya gumawa ng mga pader ang kalaban saka siya inatake ng napakaraming balang tumatagos dito. Pilit naman itong winawasak ng bida na hindi nila akalaing mawawasak ni Natsu. Ngunit gumawa ito ng mas marami at mas makakapal kaso winasak lahat ng bida hanggang sa masuntok sa pagmumukha si Alok at sa lakas ay tumalsik ang mga kasama sa impact. Subalit tumawa lang si Alok saka nag-chant ito upang masama ng Iko Satsunagi kaya binalot ng kadiliman ang lugar dahil sa napakatinding itim na mahika sa kalangitan. Kalaunan ay nagkaroon ng pagguho ng lupa saka nagsimulang bumaba ang napakalaking paan na tinamaan ng mga kawal nila. Nagalit si Natsu pero sinabi ni Alok na kasama sa sakripisyo ang mga kawal nila upang masama nila si Ziref. At wala na silang magagawa dahil wala daw makakatalo sa Battle God Iko Satsunagi. Pag-atake nito ng napakalaking espada ay nabiyak ang lupa sa lakas nito. Ngunit nakita nilang matapang na sumugod si Natsu papaakyat sa Battle God hanggang sa makarating siya sa kamay nito hanggang sa tuluyang makaakyat saka siya tumalon at sinuntok ito ng napakalakas sa mukha. Hindi man ito nasaktan subalit hindi sumuko ang bida at pinalabas ang apoy ni Ignil saka ginamit ang Fire Dragon King Destruction Feast na dahil sa lakas ay nagliwanag ang buong paligid at tuluyang nawasak ang kinatatakutang Battle God. Hindi makapaniwala si Alok sa kanyang nasaksihan. At ang mga tauhan nito ay labis na natakot sa taglay na kapangyarihan ng Salamander kaya tumakas na rin ang mga bata nila saka dumating sila Gajil at Lily upang arestuhin ang mga ito. Natuwa naman si Lucy nang muling makita si Levi. Pero hindi naniniwala si Natsu na magtatrabaho sa council si Gajil. Giit nitong si Warrod daw ang nag-recommend sa kanya upang magkaroon ng pangkain. At dahil isa na siyang council officer ay pwede na daw niyang arestuhin ang mga dating kasamahan. Ngunit binatukan lang siya ni Erza dahil hindi din ito naniniwalang nagtatrabaho na siya sa council. Nahuli na rin ang Avatar Black Magic Cult at nalaman nila Gajil na inosente si Gray dahil sa kanyang mensaheng iniwan sa base. Dahil dito ay magkakasama na ulit ang maraming miyembro ng Fairy Tail. Namangha din sila Sting at Rogue sa ginawa ng Fairy Tail. Ngunit kinabahan sila dahil nawawala si Frosh na nakikipag-usap lang pala kila Happy. Nainis naman si Natsu dahil hindi tinupad ni Rogue ang pangako na hindi sila lalabas ng village. Dahil nais ni Natsu na siguruhing hindi na mauulit pa ang nangyari sa future Rogue. Labis na nakyutan si Gray kay Frosh. Kaya lumapit sila Rogue upang bawiin ang kanyang alaga nang mapansin nila Natsu na kakaiba ang anino nito. Sa nakaraan ay napahanga ang matatanda sa talino ni Ziref pero ang mahika tungkol sa buhay at kamatayan na isinulat nito ay labag daw sa batas. Nang magising si Ziref sa kanyang alaala mula sa nakaraan. Meron daw siyang kapatid pero namatay ito ilang araw pagkatapos isilang kaya nag-aral siya ng mahika ng buhay at kamatayan. Lumipas ang mga taon ay ipinagpatuloy niya pa rin ang pag-aaral sa pinagbabawal na mahika at nagturo pa siya tungkol sa revive system. Kaya pagsapit ng hapon ay pinagalitan na naman siya ng elder at pagsapit ng gabi ay dinalaw ang puntod ng kapatid. Sa paglipas ng panahon ay gumawa naman siya ng plano tungkol sa Eclipse Project kaya nagpa siya ang elder na palayasin na siya dahil tila obsessed talaga ito sa ideyang buhayin ng isang namatay na subalit nagdulot ito ng matinding stress kaya hindi na kontrol ang mahika at namatay ang mga halaman sa paligid pati na ang elder. At pati na rin ang lahat ng tao sa academy ay nagsimatayan dahil sa kanyang hindi makontrol na mahika. Dahil dito ay naisip niyang isinumpa siya ng Diyos ng buhay at kamatayan dahil lahat ng nasa paligid niya ay namamatay. At ang tanging magagawa niya para mapigilan ito ay ang mawalan ng pake sa buhay, subalit naging isa na rin siyang immortal. Subalit paglipas ng ilang siglo ay nais na daw niyang mamatay. Kaya naman gumawa daw siya ng mga demon upang patayin siya ng mga ito. Subalit wala sa mga ito ang may kakayahan na patayin siya. Kaya gumawa pa siya ng pinakahuli niyang likha na ultimate demon na walang iba kundi si END o ang Aetherius Natsu Dragneel na kanyang kapatid. At ang tunay niyang pangalan ay Ziref Dragneel dahil kapatid pala talaga niya si Natsu. At ang koneksyon niya kay Ignil at Mavis ay sa susunod na lang daw niya aalalahanin. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang kuweba kung saan nakita niya ang human form ni Acnologia. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw makapagdesisyon si Ziref kung ang Acnologia ba o ang mga tao ang kakampihan niya. Pero parang nais daw niyang patayin ang Acnologia pati na ang lahat ng mga tao. Ngunit nangako si Ziref na paparating na ang pinakahihintay niyang huling labanan ng isang dragon, isang immortal, at isang tao.
tao. Kasalukuyang nagbalik sila Natsu sa silangang bahagi ng Fury kung nasaan dati ang kanilang guild. Subalit nag-aalangang tumuloy si Lucy kahit pa pinadalhan niya ng sulat ang mga dating kasamahan dahil baka wala silang madatnan. Ngunit dumating si Kana na excited na daw na makita ang mga kaibigan. Kaya kahit natatakot si Lucy ay pinilit siya ni Kana na magtungo sa harap ng guild kung saan nakitang nagtungo nga ang lahat ng mga kaibigan dahil sa kanyang sulat. At nalaman niyang ang lahat ng mga kaibigan ay hindi talaga makakalimutan ang samahan na nabuo nila sa loob ng guild. Dahil dito ay napaiyak na lang ang dalaga dahil nagkakaisa pa rin ang lahat kaya siguradong muli nilang maitataguyod ang fairy tale. Saka iwinagayway ni Natsu ang flag ng kanilang minamahal na guild. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.